Tinalakay ngayong araw ang ilang mga issues sa flood control master plan at right-of-way issues sa naganap na DPWH budget hearing. Alamin natin ang update sa ulat ni Noel Talakay live. Noel? Audrey, tinapos na ng lower house ang pagdinig kaugnay sa proposed budget ng Department of Public Works and Highways ngayong araw at ang hinihingi nga nila ay halos aabot ng 800 billion pesos. Kundi dedicated flood master plan sa bawat 18 river basin sa bansa ang mayroon. Ito ang paliwanag ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan nang sumalang ito sa DPWH budget hearing sa mababang kapulungan. Tanong ng ilang mambabatas, So doon pong sa hearing ng Senate na Mr. Chair noong August 2024, wala pong inamin po ng DPWH. Inamin ng DPWH na wala integrated flood control master plan. Tama po ba? sagot naman ni Secretary Bonoan, Your Honor, I must have to clarify that statement. When I was asked, actually, if I recall, Your Honor, nung tinatanong ako if there is one integrated flood control master plan for the whole country, I said there is none because the master plans are actually dedicated for each of the river basins. 18 river basins po. paliwanag pa ni Bonoan, magkakaiba ang bawat river basin o ilog ng bansa kaya hindi pwede ang isang master plan nito para sa flood control. Yung requirements for each river basin is unique from one another. So we cannot integrate it into just one integrated flood control program or master plan for the entire country. Sinagot din nito kung bakit sa kabila ng mga proyekto sa flood management, nakararanas pa rin ang iba't ibang lugar sa bansa ng pagbaha. Ayon kay Bonoan, hindi lang engineering intervention tulad ng dredging at drainage ang lulutas sa problema sa baha ng bansa. Marami pong components po nito. It's hindi lang po yung engineering solution po kasi nito. Meron po yung land use, meron po yung watershed management, etc. Napag-usapan din sa pagdinig ang utang sa right-of-way kung saan aminado ang DPWH na aabot na sa 60 billion pesos ang dapat nilang bayaran sa mga apektado ng right-of-way dahil sa infrastructure project ng pamahalaan. As of 2022, we've identified at least 60 billion that are outstanding obligations of the department, and this amount is very alarming. Prioridad nila ngayon na mabayaran ang nadesisyonan ng korte kaya naman ikatutuwaan niya ng kanilang ahensya kung ma-approve ang budget para dito. The legal service together with the regional lawyers of DPWH are trying their best to appease disgruntled claimants, Your Honors, and it would be really appreciated if we be given the requested budget allocation for right-of-way. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino, dapat bigyan na ng atensyon ang issue sa right-of-way dahil kapakanan ito ng land at property owner. With that said, Mr. Chair, I would like to support the proposal and the approval of the proposed budget of the DPWH for 2025. I hope yung ating pong atensyon ay matawag na tama na po ang sobrang pagkatay sa right-of-way budget. Para sa 2025 budget ng DPWH, nasa mahigit 750 billion pesos ang kanilang proposed budget. Mula sa nasabing halaga, mahigit 290 billion dito ay para sa flood control project at mahigit 30 billion pesos naman ang para sa pambayad sa road right-of-way.
Audrey, dahil lusot na ito sa Committee on Appropriations, ngayon naman dadalhin ito sa plenary. Dito naman pag-uusapan kung ma-approve ba itong hinihingi nila o gagawing batas ang hinihingi nilang budget ng DPWH. So, yung DPWH naman maghahanda sa mga katanungan dahil talagang bubusisihin ito ng lahat ng miyembro ng lower house. Pero pangako naman ng ilang miyembro naman ng House Committee on Appropriation na hindi na mababawasan ang budget ng DPWH para sa 2025. Audrey? Maraming salamat, Noel Talakay.